Isa ang patay habang apat naman ang sugatan sa pagbulusok ng isang L300 van sa bakanteng lote sa Baguio City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Baguio City, nauwi sa trahedyang pamamasyal ng isang grupo ng mga lokal na turista sa Baguio City. Ito'y matapos mahulog at bumaliktad sa bakanteng lote sa Parapad North Sanitary Camp ang sinakyan nilang L300 van kahapon. Nagresulta ito sa pagkasawi ng isang taong gulang na bata at sugatan naman ang apat na iba pa. Ayon sa mga residente sa pinangyarihan na aksidente, nakarinig sila na malakas na ingay at ng kanilang puntahan ay tumambad ang L300 van na nahulog at nakabaligtad sa isang bakanteng lote. Nagtulungan ang mga motorista sa pagsaklolo sa mga pasahero at sinugod sa paggamutan ang 8 individual. Ayon sa Station 2 ng Baguio City Police Office, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 9 na bisita mula sa Pangasinan at Bicol, kasama ang isang British national na hindi naman nasugatan. Sinabing palad na nasawi ang isang taong gulang na batang lalaki dahil sa matinding sugat na tinamot nito sa ulo, samantalang nasugatan ng 4 na pasahero. Batay sa report, tinatako umano ng L300 van ang paket na bahagi ng kalsada, subalit nawalan nito ng buwelo dahilan ng pag-atras nito at tuloy-tuloy na nahulog at bumaligtad sa bakanteng lote. Bago mangyari ang aksidente ay patungo sana ang mga biktima sa Mines View Park dito sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Problema ngayon ng mga guro at estudyante kung saan sila pupwesto magturo at para sa pag-aaral ng mga estudyante. Matapos lamunin ng malaking apoy ang 2 gusali ng paaralan sa Cabcabin National High School sa Barangay Cabcabin, Maribeles, Bataan dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pamatay sunog mula sa iba't ibang bayan sa Bataan, agad napatay ang malaking apoy. Sa ulat ng Maribeles PNP, naganap ang sunog kagabi alas 9:30 at idiniklarang fire out 9:45. Wala namang napaulat na nasaktan sa naganap na sunog at kasalukuyang inaalam pa rin kung saan nagmula ang apoy at halaga ng tinupok ng apoy. Sa ngayon, nag-uusap na ang buong LGU Maribeles at pamunuan ng paaralan para tulungan ang mga guro at estudyante na hindi maantala ang kanilang pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante sa nasabing nasunog na paaralan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan. Arestado sa sinagawang entrapment operation ng Baguio City Cyber Response Team sa pangunguna ni Police Major Ani Carmel Comising kasamang Posorobio PNP sa pamumuno ni Chief of Police Major Jordan Tomas ang mag-asawa na sila Jane Joyce Vergara at Arturo Norico Vergara Jr., kapwa residente ng Barangay Inuman, Posorobio dahil sa pagbebenta ng mga free registered SIM cards. Sa ulat ni Police Major Tomas, isinagawa ang operasyon sa MacArthur Highway, Barangay Cablong na nagresulta sa pagkadakip sa mga suspek matapos magkaabutan ng 600 piraso ng pre-registered SIM card at mark money. Nagkakahalaga ng 15 piso kada isa ang SIM card na binenta ng mga suspek na may kabuang halagang 9,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Posorobio Police Station ang mag-asawa at naharap sa kaso ng paglabag sa Public Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 87 naman ang mga CAFGU ng 43rd Infantry Battalion ay tumanggap ng incentive allowance mula sa local government units ng Katarman. Naganap ang seremonyas kahapon sa distribution ng incentives na 1,000 pesos para sa nasabing mga CAFGU kung saan dumalo si 43rd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Nazer Arujo at ang Battalion Executive Officer Lieutenant Colonel Alan Divina. Halagang 2,000 ang binigay ng local government units Katarman sa nasabing mga CAFGUs para sa buwan ng Oktubre at buwan ng Nobyembre ngayong taon na allowance. Naantala ang release ng nasabing incentives dahil naman sa kinakailangan ng mga dokumento at iba pang proseso ng gobyerno. Kahapon ay dumalo rin ang mayor mismo ng Katarman na si Mayor Francisco Rosales. Ang insentibo ng mga CAFGO ng local government units ay bilang pasasalamat sa serbisyo ng civilian arm ng militar.
Ang nasabing mga KAFGO ay walang sahod at tumatanggap lamang ng incentive na nagkakalaga ng 4,500 sa kada buwan mula sa gobyerno. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.